Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. Nagbabalik muli, Giovanni B. So may dinala sa atin dito isang Johnson na amplifier. So problem ng amplifier na ito mga ka-G-Lovers ay bigla na lang daw umusok ang paggamit niya. Nakita niya. So hindi ko na siya tinisting kasi baka dumami pa yung usok. Bali may warranty seal pa to kasi bago pa tong bili. Almost sabi na may-ari. Basta bago pa daw, mga 3 months yata or 2 months, so hindi niya lang mapawarantihan kasi nasa Manila pa. So pinadala lang sa kanya ng kapatid niya. So ito nga, may warranty seal pa yan mga ka-G-Lovers. So hindi na natin siya tinisting. Medyo magaan lang to ng konti. So yan yung likod niyan, makikita natin. So kita nyo, bagong bago pa siya. Bali alisan muna natin to ng takip para malaman natin. Yan pala yung model niya, PSA LM23. Saan parte nag-usok de? Di ba ito naghihiling ko ng isang awa? You know, Nag-asawa talaga. PSA LM23. May paro. So bali baklasin lang muna natin siya mga ka-G-Lovers. Tanggalin natin yung takip. Tingnan natin yung loob. Nung tinanggal natin yung takip, ito na yung bubungad sa atin, yung makikita natin. Yan, kita nyo yung loob. May napansin ba kayo mga ka-G-Lovers? Yan. Yung output niya ay C5198, lahat to 4 C5198. So tingnan nyo maigi kung may napansin ba kayo. So mamaya titingnan natin ha. Sasabihin ko sa inyo kung nakita nyo ba yung napansin ko. So alam nyo na ba kung ano na napansin natin mga ka-G-Lovers? Yan o, tingnan nyo, inikot-ikot ko na dyan. May kulang, diba? Nakikita nyo, para may kulang. Ano ba yung kulang na nakikita natin na wala pala dyan? So yan o, nandyan yung relay, nandyan yung bridge type na diode natin, output, resistor, transistor. So nandyan. Ano ba? So napansin nyo ba? Wala siyang fuse. Fuse yung hindi ko nakita dyan. So pag tinignan no, bagong bago pa siya, parang walang sira. Pero hindi to tumutunog mga ka-G-Lovers ha. Yan. Bagong bago pa, diba? So ito yung power supply nya. So bali ang power supply nya ay 26026. So meron siyang 14.5, 0.14.5 na supply sa tune control yata yan. So maliit lang, kita nyo, yan yung kamay ko. Medyo maliit lang yung transformer nya. Yan, pag tinignan natin na maigi, para walang tayong nakikitang sira, diba? Yan, trinay ko pa nga yan, oh. Tingnan ko talaga kung may umusok. So noong trinay ko, wala na naman ako nakitang umusok. Yan, tapos pinanap ko dyan, Baka may hindi naman uminit yung output. Wala talaga siyang fuse. Hindi ko makita kung saan yung fuse dyan. O baka hindi ko lang talaga napansin. So balikan natin ito mamaya. Yan, mag-intro muna tayo. Nung ito na, nilabas na natin yung board, inalis natin dun sa casing niya. Dito ko na napansin, ito pala yung umusok. Kita nyo, yan pala yung umusok. Kita nyo, tanggal yung line natin. Yung terminal natin dyan, no? may shorted yung speaker mo. Yung connection natin, tanggal. Double check tayo na po. So, gagawin natin, mag-check tayo. Baka may nasirang output, kaya siguro umusok to. Dahil wala naman siyang fuse, yan yung sinira niya. So, yan yung pangit pag walang fuse. Sinisira yung board, diba? So, check natin. Baka may shorted dito na output. Isa-isain lang natin. Shorted sa output mo. Ito, kita nyo, shorted. Nag-buzzer na nga. Shorted. Ito, nag-buzzer din. Dito, wala. Sa balyo. Yan. Baka din inabot Dito, sa balyo. wala din.
Ayan, wala na. Pagkamalan ko pa, minsan din wala kadako. So wala din, di ba? Oo. Kaya, late kami boss. Tatanggal to. Piso. So pinaka-problema natin mga ka-G-lovers talaga, itong dalawa na to nagbaser. So hindi pa natin alam kung itong dalawa talaga yung sira. So ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yan. Yan. Tapos ito, aayusin natin yan. No? Yung kita nyo, yan yung sinunog niya dahil wala siyang fuse na napansin ako. Bakit kaya yung design nito walang fuse? Regular $1 kan? Are, Same na, bago. aloy nas ko. Ah? Aloy nas ko. Ano? Aloy na. So bali siguro ayusin ko lang muna ito mga ka-G-lovers. Yan. Tapos yun itong linya na to. Tapos ano natin yung tanggalin natin yung output dyan. Tapos alamin natin kung itong dalawa ba ng output ay nasira na. Papasilin pala ako So fast forward na lang muna natin mga ka-G-lovers. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Only you. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Only you. Para makasigurado ako mga ka-G-lovers, nilat ko na tinanggal dito yung output. Para ma-check ko na rin, baka malay mo, hindi naman bumaser pero may leak na pala siya. So, kaya ginawa ko dito, itong apat na to ay talagang tinanggal ko na. Para ma-check na rin, para sigurado tayo kung ilan ba talaga yung may tama. So, popromote muna ng aking channel mga ka-G-lovers kung bago pala kayo sa ating channel. Tapos, nagustuhan nyo yung mga ina-upload natin. So pa-subscribe naman dyan sa inyo. So laking tulong yan mga ka-G-lovers. So maraming salamat sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. pinaayos. So ito, natanggal na natin yung output. Ang itugtog Kaya pala sa FB page nyo pala ito napapanood, papalo pala, pa-share and pa-like na rin ng video na to. So yan, tinanggal natin yung apat na output. So gagawin natin, iisa-isahin ko itong i-test para sigurado ako.
So, test natin na, isa-isain lang natin. Yako yan. Bayangkos na. Yan, nakadayod tayo, nakadayod sign. Nagpapagagang paso, wala ko na. Shorted daw. Pero, ko lang na hiling. Shorted pa. So, bale yan ang mga ka-G-Lovers, dalawa yung nakuha natin na shorted. Tapos itong dalawang natira ay wala naman. Hindi siya shorted, hindi rin siya sira, at wala ring leak. So, ibig sabihin good to mga ka-G-Lovers. Yan, nasa 0.5 siya. So, okay yung dalawa na to. Yung dalawa ang sira. So, ibig sabihin sa kabilang channel yung may problema natin. So, next natin ay aayusin natin yung ano na yan, yung terminal na yon. So, napaka-importanting ayusin natin yung terminal na yon para sa paglagay natin ng output. Tapos, i-check natin siyempre yung voltage biasing pag naayos na natin to. Fast forward ko lang naman ulit to para mas madali natin siyang makita na lang na paglagay natin ng terminal. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you.
Bale yan na mga ka-G-Lovers na ano na natin na kabit na natin yung nilagay natin na line. Next natin, check natin yung voltage biasing. Kung nasira ba yung drive natin or hindi. So, yan, nakasit na tayo sa DC. Check nga natin. So, check ko muna pala yung ano, hindi pa natin inuna. Check ko muna yung kung may shorted. Ito. So, hindi naman sumabit. Okay. Walang sabit. Yan, naka-continuity at diode test tayo. Yan, okay. Dahil wala naman siyang sabit, so pwede natin siyang i-power on. Tapos, i-check natin yung voltage biasing nito. Yan, chinik ko lang yung connection. So, hindi naman shorted sa ground yung nilagay natin na line. So, set natin sa DC. So, yan na. Mag-check na tayo ng voltage biasing. Yan, pinawaran ko na siya. Check na natin kung meron na tayo makukuha voltage at least 0.3 to 0.5. So, wait lang mga ka-G-Lovers kasi may pinatesting pala sa akin. So, okay lang yan. May pinatesting lang na spin motor. So, wait lang ha. So, patalastas muna tayo. So, bago tayo mag-proceed sa pag-testing ng voltage biasing. Gray. So, okay naman. Umikot naman yung pinatesting sa atin na spin motor kasi may bibili. Okay, sir. Isa munang yung patalastas. So, balik tayo sa ginagawa natin. Yan, power on natin ulit. Check natin. Dapat 0.3 to 2.5. So, meron tayong 0.2. Ang baba naman. Baka ganito yung design nito, 0.2. Kasi mababa lang yung transformer. Yan, nasa 0.1. So, ngayon lang ako nakaayos kasi ng ganito. So, baka ganito yung voltage biasing niya. 0.1, 0.2. So, ibig sabihin, ang design nito ay binabaan yung voltage biasing dahil sa maliit lang yung transformer. So, hindi nila inabot yung 0.5, 0.4. So, nasa 0.1 at 0.2. Ito, malalaman natin kung good to. Yan, itap lang natin. Baka umabot yan. Umabot siya ng 0.5. 0.5, di ba? Ibig sabihin, tataas ito pag may lagay na tayong output or pag may audio input na tayo. So, yan o. Ganyan yung pag-check ko kung good yung biasing. Kasi duda rin ako kasi ang baba, 0.1, 0.2. Ang baba. So, yan ginawa natin. Itatap natin yung input. Yan, umaabot siya ng 0.3, 0.4, 0.5. Yan. Yan, 0.3, 0.4, 0.5 umaabot siya. So, ibig sabihin, may posibilidad na pag nilagay natin yung output, magpo 0.4 na to o 0.5, 0.3. Or, pwedeng pag nilagyan na natin ng input na audio, saka siya magkakaroon ng 0.4, 0.3, 0.5 sa mga ganyan. So, pag normal siya, yan, nasa 0.2. 0.2 and 0.1. So, mapapagkamalan mo parang sira, diba? Kasi ang baba. So, kailangan nating itap yung input para malaman natin kung good na ba yung biasing natin. So, ganyan yung design nito. So, ibig sabihin, okay na to. Pwede natin ikabit yung output. So, walang sira sa ano natin, drive yan. Umabot siya ng 0.4, diba? 0.3, 0.4. Yan. Siguro nakakuha naman kayong technique. Sa bagay, sinabi ko na to noon sa inyo yung paano paghanap ng ganitong voltage biasing pag ganyan kababa. Yan, 0.4. Umabot siya ng 0.4. Yan, 0.2, 0.5. Yan, 0.4, 0.5. Diba? Umaabot siya. Yan. So, dahil sa okay naman ito mga ka-G-Lovers, ay pwede na siguro natin siyang ikabit yung output dahil okay na yung ano natin, yung biasing. So, ibig sabihin, yung output lang nasira kaya nasunog yung linya natin. So, walang problema siguro sa drive. So, pwede na tayong magkabit ng drive. Ay, hindi pala drive. Output transistor. Pwede natin siyang kabit kasi walang sira sa drive natin. Ito pa man na-check. At siya, balikan muna sa tinapon. So, okay. Ano headset? Hindi to ano? Yeah, pwede ito.
So, meron naman tayong 34 volts. 60. Nandyan. Hindi yan sa biasing natin na end-to-end ha. Meron tayong 34 volts. Chinicheck ko lang yung supply kung umabot ba. Yan na bossing. So, umabot naman. Basta exit parehas naman size na. Iyo. Makuha ka, makuha. So, pwede na natin siyang kabitan ng output mga ka-G-Lovers para malaman na natin kung tama yung ano natin, yung ginawa natin. Na pag-check ng voltage biasing. Tinap-tap lang natin, nalaman natin na good. So, kung tama ba yung explanation ko sa inyo. So, yan, kabit lang natin yung output mga ka-G-Lovers, tapos balik tayo ulit. Dahil naikabit na natin yung output dito sa kabilang channel pa lang yan, so try natin yung i-audio test. Kasi yan, tinitrace ko kung saan siya papunta. Ito yung parting nakuha na natin ng sunog, nakuha na natin ng shorted. So ito try natin kung tutunog na ba kasi nalagyan natin siya ng output. So yan, tinitrace ko lang kung saan tayo magkakabit ng speaker para makapag-audio test tayo. So ito na, kabitan natin ng speaker tapos i-audio test natin siya mga ka-G-Lovers. Morning boss. Ano? Service na tabi, sir. Ito nag-service. Ano ko na tayo? So, ground ko kaya ang speaker. Ano daw tayo tumatisting na medyo nagraragak ng ko yan. Pwede king amplifier route mo kaan. Amplifier na. Oo. Saro sana ang side. Left side sana. Ha? Left side sana. Ilipat mo sa kinabitan mo dun sa rung. Ayan na mga ka-G-Lovers, may audio na tayo. So, ibig sabihin, good na yung ano natin, yung nilagay na output at good na yung biasing natin. So, sa kabila naman ilalagay natin. So, pasensya na kayo, may kausap tayo na customer dyan. Kumbaga na yan, walo bagagapos yan, ano? Sa Kura. Walo. Pwede ko nilipat sa ibong na, ito ko yung... So, yan na mga ka-G-Lovers, okay na to. Sa kabilang channel. Next natin sa kabilang channel naman ikakabit natin. So fast forward naman ulit natin para madali lang. So kabit lang natin yung dalawang output. kilovolts na 110. Tapos 10 kilovolts na 110. Hindi ko makikita dito sa Dapos Board. Sa 20 kami niya, nag-apot sa dito sa Kuwait. 20 kami sa Kuwait.
Ito na, na-resolder na natin siya, kinakabit na natin siya. So, next natin, siyempre, audio test natin yan. Kailangan natin i-audio test yan para malaman natin good na ba. Ito yung may mababang biasing na 0.1 o 186 yata yon, mga ganon. So, malaman natin na tama ba yung inala natin o ginawa natin na kailangan i-tap natin para mapalabas yung normal na voltage biasing niya. Yan, nire-resolder natin siya mga ka-J lovers para mag-testing tayo ng audio. Okay, syempre. Okay na to. Alisan lang natin may mga tilamsik na maliliit na lead. So, importante yan. Yan, sinisigurado ko pa siya na hindi siya sumabit o wala siyang dikit o hindi siya dumikit sa magkalapit na paa. So pag na-sure natin okay na siya, so pwede na natin siyang testingin. Siyempre, linisan muna natin siya. Importante din yan. Bakit sa tingnan na po tingkan natin sa volume 95 yaon, 94. Yaw naman to jamte. Kung di supapil lang ang mayo mo. Yaw na antod man. Kung di supapil lang ang mayo. Bumakil ka ng kuya. Okay. Sumbo. Tanganay mahiling mo. So, kabit lang natin yung speaker natin. Yaw na po dyan. Pero sa tingin ko good na to mga ka-J lovers kasi sa baba lang talaga yung may problema natin. Yan. Kasi yan yung nakuha natin na shorted. So bali lilipat ko lang siya. Tapos i-audio test natin siya. Kung baka nagana si blower na tinaumus ako. Ano man? Pero mag-demand sa ibahin ta. Itong tubig eh. Kaya sa salit ko na. 12 volts lang to. Ayun po. Pero Tigkabit ko na po duman sa lutoan nila. Ayun po. So yan, try natin siyang i-audio test. pero mag-demand taribayan. Ay, So yun na mga ka-J lovers, okay na siya, okay na yung audio, malinaw na at napakalakas na rin. So next natin ay skip na lang natin to, kabit ko lang yung connection para sa music test natin. So thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. ano yan sa USB? Right behind them full school. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows.